Magandang araw! Sa video na ito, tatalakayin natin ang buod ng ika-39 na kabanata ng Ibong Adarna na may pamagat na Ang Sumpaan mula sa mga saknong 1,383 hanggang 1,425. Pag-aaralan din natin ang mga mahahalagang pangyayari, tauhan, tagpuan, talasalitaan at aral, mensahe o implikasyon na matatagpuan sa kabanatang ito. Simulan na natin. Ang pangunahing tauhan na si Don Juan ay nagpasyang iwanan muna si Maria Blanca sa isang nayon habang siya'y nagpapahanda ng magarbong pagsalubong para sa prinsesa sa kanilang palasyo. Batid ni Maria Blanca ang sumpa ng kanyang ama. Bagamat tutol, wala itong nagawa kundi sumunod sa kagustuhan ng prinsipe. Bago siya iniwan, mahigpit niyang pinagbilinan si Don Juan na hindi ito lalapit o titingin man lang sa ibang babae sa palasyo. Ito naman ay sinang-ayunan ng prinsipe. Sa pagbalik ni Don Juan sa palasyo, malugod siyang tinanggap ng kanyang ama, si Haring Fernando. Kasabay nito, nakita niya si Prinsesa Leonora na 7 taon na palang naghihintay sa kanyang pagbabalik. Sa pagkakataong ito, biglang nalimutan ni Don Juan ang kanyang pangakong ibinigay kay Maria Blanca. Bukod dito, nalaman din ni Haring Fernando ang ginawang pagtataksil ni Don Pedro kay Don Juan. Dahil dito, hinayaan niya si Prinsesa Leonora na pumili sa pagitan ni Don Juan at Don Pedro bilang kanyang magiging asawa. Dumako naman tayo sa mga mahahalagang pangyayari. Nagpasya si Don Juan na iwanan muna si Maria Blanca sa isang nayon upang ipaghanda siya ng magarbong pagsalubong sa palasyo. Pinagbilinan ni Maria Blanca si Don Juan na huwag lalapit o titingin sa ibang babae, na siya namang sinang-ayunan ng prinsipe. Pagbalik ni Don Juan sa palasyo, malugod siyang tinanggap ni Haring Fernando. Nakita ni Don Juan si Prinsesa Leonora na 7 taon nang naghihintay at nalimutan niya ang kanyang pangako kay Maria Blanca. Pinili ni Haring Fernando na hayaan si Prinsesa Leonora na pumili sa pagitan ni Don Juan at Don Pedro bilang kanyang mapapangasawa. Mga mahahalagang tauhan. Don Juan, ang pangunahing tauhan na nag-iwan kay Maria Blanca at nakalimot sa kanyang pangako. Maria Blanca, ang prinsesa na iniwan sa nayon at nagbilin kay Don Juan na maging tapat. Prinsesa Leonora, ang prinsesa na naghihintay ng 7 taon para kay Don Juan at binigyan ng pagkakataong pumili ng mapapangasawa. Haring Fernando, amang hari ni Don Juan na nagbigay ng kalayaan kay Prinsesa Leonora na pumili ng mapapangasawa. Don Pedro, kapatid ni Don Juan na nagtaksil sa kanya at isa sa mga pagpipilian ni Prinsesa Leonora. Dumako naman tayo sa tagpuan. Ang kabanata ay naganap sa nayon kung saan pansamantalang iniwan ni Don Juan si Maria Blanca at sa palasyo ng Berbanya kung saan bumalik si Don Juan, muling nakita si Prinsesa Leonora at naganap ang pagpili ng prinsesa sa kanyang mapapangasawa. Ngayon naman ay talakayin natin ang mga talasalitaan na ginamit dito. Angkan, pamilya o lahi. Igayak, ihandang mabuti. Ilagak, ilagay o ipwesto. Kaagapay, kasama o katuwang. Nagbabata, nagtitiis o nagdurusa. Nawakawak, nawasak o nadurog. Palamara, taksil o traidor. At ngayon ay alamin naman natin ang mga aral o mensahe ng kwento. Ang pagtupad sa pangako ay mahalaga, lalo na kung ito ay ipinagbilin ng isang taong nagtiwala sa iyo. Ang paglimot sa mga dating ipinangako dahil sa kasalukuyang mga pangyayari ay maaaring magdulot ng mas malaking problema o kapahamakan. Ang pagpapatawad at pagkakaroon ng kalayaan na pumili ay nagpapakita ng mataas na pagpapahalaga sa damdamin at kapakanan ng iba. At diyan nagtatapos ang ika-39 na kabanata ng Ibong Adarna, Ang Sumpaan. Ano ang natutunan mo sa kabanatang ito? I-comment mo na ang iyong sagot. Inaanyayahan ka din namin na i-like, subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod naming videos. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.